objectives, the unimaginable presence of God. At ang key verse po natin mga kapatid is nasa Exodus 33 verse 15. And I believe po na very familiar po tayo sa verse po na ito. Sabi po dito, then he said to him, sino po nagsalita dito nga po? Si Moses, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Muli po, patay natin. Then he said to him, pinakausap niyo po ang Diyos po dito, no? If your presence does not go with us, do not bring us up from here. Parapagan po natin. Praise the Lord. Amen. Praise God. So the unimaginable presence of God. Amen. Praise the Lord. Kalaki po ng kanyang nature that He is omnipresent. Amen. Omnipresent. Ibig sabihin po, nasa lahat siya ng dako. But let it be na ma-experience po natin yung tinatawag po na manifested presence of God. Amen. Wala naman problema sa presensya ng Lord. He is always everywhere. But we are talking of the kind of presence of God na wala, kumbaga ma-overwhelm ka talaga at sobrang i-enjoy mo yan sa buhay mo, which is that kind of unimaginable presence of God. Amen. So meron po tayong objectives ngayon mga kapatid. Una po, to see how God's presence works throughout the Bible. No, tignan natin kung paano ba nag-work yung presence ng Lord. And we will understand His heart through exploring po ang salita ng Lord sa Biblia. Number 2, to learn from Moses, who valued God's presence. Kasi siya nga naman yung pinaka-subject din natin ngayong araw po na ito. And number 3, the one thing that hinders us from God's presence. No? The one thing. So ngayon po mga kapatid, umpisahan po natin po sa bagay po na ito. To see how God's presence works throughout the Bible. If there is one thing that God has given to man from beginning until now, or even until the end of this age, it will be His presence. Alam niyo po ba kung bakit po mga kapatid, bakit from the beginning up to the future, yung presensya po talaga ng Lord mga kapatid? Next slide. So bakit po? From the beginning, in Genesis 1:1, ano nga sabi ni Genesis 1:1? Yung wala ng mga bata ito, di ba? In the beginning, God created the heavens and the earth. Amen? So ano ibig sabihin niya? Sa beginning pa lang, nandun na daw ang Diyos. Amen? So that means He is already present. O kanyang presensya ay nandun na. Before everything else, yung nakikita po natin na matter, solid, liquid, gas, before everything po sa mga bagay po na ito, nandoon na daw ang Diyos. Naroon ang kanyang presensya. Amen? And then after that, nung nilikha niya po ang tao sa Garden of Eden, di ba, sa Genesis 2 verse 8, verse 15, no, nilikha po ng Diyos ang tao, and then saan niya po nilagay daw? Sa Garden of Eden, di ba? Sa halamanan po ng Eden. Hanggang doon po nagkasala po sila, and then sabi po ng Genesis 3:8, and then they hear the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. So that means, nandoon pa rin ang presensya po ng Lord sa Garden of Eden. Amen? So ano pa po sunod? Kaya kung titignan po natin dito when it comes po sa bagay po na ito, yung Genesis 1:20-25 po muna, gano'ng kahalaga. Sabi, then God said, let the oceans swarm with living creatures and let flying creatures. Ano po daw nilikha po daw ng Diyos yan? Yung mga lumilipad, no? Soar above the earth throughout the sky. So God created every kind of magnificent marine creature. So hindi lang po ang mga flying, pati rin po ang mga lumalangoy, yung mga marine creature. Every kind of living marine crawler with which the waters swarm, and every kind of flying creature. And God saw how good it was. God blessed them by saying, be fruitful, multiply, and fill the oceans. Let birds multiply throughout the earth. So hindi lang po pala ang binigyan po ng Lord ng blessing ng tao na sila lang yung mag-multiply, maging fruitful, kundi pati rin daw yung mga
mga hayop. Amen? Napansin po ba ninyo, tingnan niyo po ito ha, kasi gusto kong i-highlight po ito. Maliban po doon sa presensya ng Lord na nasa Genesis 1 na before everything matter, before every matter, nandun na si Lord. And then, no time din po na nasa Garden of Eden, nandun pa rin po ang presensya ng Lord para sa tao. Tingnan niyo po itong mga hayop. Flying creatures. Saan po daw ang mga flying creatures naka-assign? Saan po naka-assign mga flying creatures? Sa sky, di ba? So saan sila mabubuhay? Sa sky po daw. Tignan mo natin yung mga marine creatures. Saan naman po daw sila? Saan sila naka-assign? Sa mga waters. Amen? Yan po yung waters sa tubigan. And then God blessed them by saying, be fruitful. Ito po mga kapatid, pansinin nyo, no? From the very first time na binanggit po ang ibon, na inassign po ng Lord na manatili po sa sky, and then pagdating po sa Matthew 6 verse 26, gaano ba katagal ang Genesis to Matthew? Sa tingin po ninyo? 100 years. Ha? 400 years. Genesis pa. Malakay to Matthew, 400 years. Sa inyo, silent years. Libong taon. Libong taon po. Sabi nga nila, almost nasa 4,000 years. 4,000. Kasi from beginning po to Matthew, pagdating ni Jesus, 4,000. Then Jesus po sa time po natin, another 2,000. So 4,000 years, na una po binanggit ang mga ibon, hanggang pagdating po sa Matthew, binanggit na naman po ang mga ibon. Alam niyo po ba what nakaka-amaze po sa verse po ng Matthew 6:26? Sabi po dito, look at the birds in the sky. So saan natagpuan mo rin ang mga ibon? Sa sky pa rin. Di ba? Kaya ano po, tingnan nyo, ano naging result na po na mga ibon hindi po umalis sa sky. They don't plant or harvest or gather food into barns. And yet your heavenly fathers feeds them. Nakuha niyo po ba yun? No? Ibig sabihin po mga kapatid, from Genesis to Matthew, even 4,000 years have already passed, hindi po kailanman nagutom ang mga ibon. Alam niyo po ba kung anong sikreto ng mga ibon? Bakit hindi sila nagutom for 4,000 years? Sabihin nyo, anong sikreto nila? Hindi sila nag-worry? Hindi sila nag-worry kasi sila katulad ng tao. Sumunod? Anong klase pagsunod? Very good! Kasi nanatili sila sa sky. Amen? Kaya pansin nyo yun, pati mga isda. Nagugutom ba mga isda? Hindi, kasi nanatili sila sa tubig. Amen? Napansin nyo ba, yung presensya po nila is nasa tamang presensya. Amen? Yung kung saan sila inassign ng Lord, hindi po sila umalis po doon. Amen? Wala kang nakitang ibon na ayaw ko nang lumipad. Agila, ayaw ko nang lumipad. Gusto ko nang tumakbo habang buhay. Meron ba kayo nakitang agila na lumakad na, tumakbo na lang? Hindi, lumilipad talaga ang mga ibon, mali po ang mga isda. Kaya nga po mga kapatid, meron po akong malaking katanungan po. Tingnan nyo, God designed plants to live in the soil, fish in the water, birds in the sky. Kaya ang tanong po, ang tao kaya, saan kaya dinisign ng Lord na manatili? Ha? Gusto niyo hindi na magutom forever? Very good. God designed man to live in His presence. Amen? Kaya nga ganito po kahalaga na gusto ko po i-navigate po natin ng Bible from the beginning para maintindihan nyo kung gaano ka-importante ang unimaginable presence of God sa buhay ng isang tao. Amen? Di ba napansin nyo, ibon, isda, hindi sila nagugutom, hindi mo sila nagtatrabaho. Pero inalagaan sila ng Diyos. Kasi hindi sila umalis sa kanilang assigned presence. O kung saan sila nilagay ng Lord. Kaya ganun po kahalaga na maintindihan natin, tayo palang nilikha po tayo ng Diyos, inilagay na rin tayo sa presensya niya. Kaya nga maraming mga discoverer o mga explorers, hindi nila pakita ang Garden of Eden. Pero wala makakita-kita sa Garden of Eden. Amen? Because as far as I understand it, although that's a location in the land o dito sa earth, pero bakit naging espesyal ang Eden? It's because hindi dahil ano doon, kumbaga maganda ang mga tanim, naging espesyal din dahil nandoon ang presensya ng Lord. Amen?
Kaya napansin niyo kung anong klaseng merong life sila Adan at si Eve dahil nandun sila nanatili sa presensya po ng Lord, mga kapatid. Kaya nawa po sa amaga po nito sa araw na ito, maintindihan niyo kung gaano po ito ka-importante sa ating buhay ang topic po na ito. Amen? No? Kalaki po ng di ba, ng Matthew doon, sabi pa doon, you are worth more than sparrows. Amen? Di ba, kung mga ibon nga tayo, hindi pinabayaan ng Lord, mas higit pa daw tayong mahalaga kesa sa mga ibon. Amen? And the key or the secret is the presence of God in your life. Sabihin mo, sa tabi mo, the key is the presence of God. Amen? Kaya wag na wag po natin yung kalilitaan. Kaya tingnan niyo mga kapatid, ano ang danger kapag ang isang tao ay wala ang presensya ng Lord? Tingnan niyo nangyari sa Genesis chapter 3. When Adam and Eve were expelled from the Garden of Eden due to their sin against God, as described in Genesis 3:23-24, the consequences of their actions began to unfold. Amen? Ano unang nangyari? Nung pinaalis na si Adam at si Eva sa Garden of Eden, ano unang naging nangyari? Anong pangit na unang nangyari? Dumating ang unang pagpatay. Amen? Di ba si Cain? Pinatay si Abel. At ito pa mga kapatid, tingnan po ninyo. After leaving the garden, the first murder was recorded, and then Cain left the presence of God. Tingnan niyo, very specific po ito mga kapatid. Cain left the presence of God, and humankind became very wicked. Kaya pala sumasama ang tao kapag hindi nananatili ang presensya ng Diyos o nag-aabay sa kanyang buhay. O sinasabi ko, the only presence of God is everywhere. Amen? Pero we are now talking about the manifested presence of God sa bawat buhay po ng tao. Then tingnan po natin ano nangyari. Di ba? Tingnan sa Genesis chapter 3 verse 30-14, 16. Cain replied to the Lord, my punishment is too great for me to bear. You have banished me from the land and from your... Saan daw? Inalis na si Cain? Sa presensya ng Diyos. Kaya anong nangyari sa kanya pag wala na sa presensya ng Lord si Cain? Ano nangyari? You have made me a homeless wanderer. So spiritually pala, ano nangyari physically man sa presensya po ng Diyos to the life of Cain? He became a homeless wanderer. Anyone who finds me will kill me. So Cain left the Lord's presence and settled the land of Nod east of Eden. Mga kapatid, pag tinignan niyo po sa dictionary, ibig sabihin po ng wanderer, alam niyo po kung ano sabihin? It is a someone who travels, moves, roams from place to place without a fixed destination. Kumbaga sa life na ito, pag wanderer ka, pag walang presensya ng Lord, para ka lang, saan ka na lang mapupunta. Amen? Kumbaga, pwede maling direksyon ng mga matatahak mo, maling desisyon na magagawa mo, maling lugar na mapupuntahan mo, kumbaga, maraming magiging mali sa buhay po ng isang tao if you don't have the presence of God. Amen? Ano ba sabi dito? Often living a settled or aimless life. Amen? Kaya ganun po ka-grabe or alam niyo yung bang kalalim ang level po ng hindi magandang mangyayari sa buhay ng isang tao kapag wala po ang presensya ng Lord sa buhay niya. Wala pa tayo sa sa Genesis chapter 3 pa lang tayo. Tingnan nyo na kung ano ang pwede mangyari masama or pangit sa buhay sa tao. Kaya ano po nangyari? After po kay Cain, di ba? Genesis chapter 3, ano po nangyari? Genesis 6 na tayo. The Lord observed the extent of human wickedness on the earth, and He saw everything they thought and imagined was consistently and totally evil. Amen? Kaya tingnan nyo lang, nung nawala na po ang tao sa presensya ng Lord, nandun ang pagpatay, naging wanderer na ang tao, syempre from the Cain sa kanyang descendants, pababa doon, everyone naging wanderer. At higit po sa lahat, tingnan nyo naging result sa Genesis chapter 6, naging sobrang sama na po ng tao sa panahon na yan.
Kaya anong resulta mga kapatid, dahil sa grabing wickedness ng tao in that time, dahil wala na sila sa presensya ng Lord, nagkaroon po ng flood. Amen? So anong nangyari after flood? Tapos na ba? Tinapos na ba ng Lord ang tao, ang humanity, ang humankind? Hindi, kasi sabi ko nga sa inyo, nung inumpisahan po natin ito, kung meron mang ibinigay ang Diyos sa tao, simula umpisa hanggang sa revelation in the future, hindi po magbabago ang presensya ng Lord para sa tao, para sa atin. Kaya ano nangyari po? After sa flood, nagkaroon muli ng covenant ang Diyos sa tao through Noah. Ay ano po nangyari? Yes, I'm confirming my covenant with you. Never again will flood waters kill a living creatures. Never again will flood destroy the earth. Kaya nga po, di ba, mayroon pong nangyari. Ano tawag ito? This rainbow is the sign of my covenant. Ang covenant po mga kapatid, hindi lang ito basta yung mga legal matters or mga legal terms. Ang covenant po, kalakip din po dyan yung relasyon na gusto ng Lord na maibigay po sa atin. Amen? No, kumbaga, ang presensya ng Lord, gusto niya talaga manatili in a very relational way sa tao, sa kanyang nilikha. Kaya meron pong sign na rainbow. Kakabago lang po ba yan na ng Pride Month, di ba? Bago lang. Kaya maraming issue naging nangyari sa Pride Month. So maraming mga katulad ng NBA player na hindi niya gusto si Jaden Ivey, no? Tinuligsa niya LGBT ba? Kasi rainbow man yung logo nila, di ba? So ano nangyari? Tinanggal po siya sa kanyang pupunan ng Chicago Bulls. Alam niyo mga kapatid, tignan po natin, no, marami pong mga ginawa ang Lord na kung saan binabaliktad po ng tao sa panahon natin ngayon. Ang rainbow po is a sign of God's covenant and peace. No? Mercy at grace sa tao. Pero anong ginawa po ngayon ng tao? Ginawa niyang sign ng rainbow for putting his own standard. Kaya nga pag sinabing may rainbow, LGBT, nandiyan ang iba't ibang klase, kalaswaan, grabe kasamaan ng tao. So grabe po ang pag-distort ng salita po ng Lord. Kaya mag-ingat at maging aware po kayo. Baka nung Pride Month, di ba? Alam niyo, nalala ko yung last matagal na mga taon eh. Nung nag-celebrate ng LGBTQ na nila anniversary, lahat ng mga Facebook friends natin, ano ginawa nila? Ang profile nila merong rainbow. Amen? Baka nag-rainbow din yung mga profile nila. Wala naman, hindi na nag-rainbow mga profile ninyo. Wala naman, praise the Lord. So ano po sumunod? After kay Noah, nandun pa rin po ang covenant ng Lord kay Abraham. Kasi naging masama pa rin po ang tao eh. Alam mo ba si Abraham, no, kung isipin lang po, hindi po siya talaga yung sinasabi natin, galing talaga sa lineage ng mga Jewish people po talaga. Alam niyo po kung bakit? Tinawag po si Abraham mula pa po sa land of Ur of Chaldean. Ang Ur of Chaldean po mga kapatid, mapafind din po siya ngayon almost sa Mesopotamia or sa Iraq. Amen? So from Iraq, tinawag po ng Diyos si Abraham papunta saan? Sa promised land which is Israel. Amen? Or nasa Israel, part siya ng Jordan, nasa Lebanon, nasa nandiyan po ang part po ng promised land. Alam mo ba gano'ng kalayo ang Iraq to Jerusalem or Israel mga kapatid? Ang kalayo niya po is nasa 260 hours kung lalakarin po siya. Pero kung sasakay po kayo ng aeroplano, nasa 12 hours lamang po. Gano'ng katagal ang 260 hours kung lalakarin? Gano'ng katagal ang 260 hours kung lalakarin? Nasa around 50 days. Pero alam niyo po ba dahil gano'ng kalayo si Abraham, gusto pa rin ng Lord na maranasan ng tao ang presensya niya. Amen? Mabuti na lang si Abraham, hindi siya nagtamad-tamad. Amen? Kahit malayo ang Ur, papuntang Israel, talagang naglakad pa rin siya o nagbaylan pa. Wala pa rin plano eh, di ba? Wala pa rin mga sasakyan nun. Amen? Kaya dapat tayo ng mga Christians, kahit wala pa masahe, anong gagawin? Gusto kong maranasan ang presensya ng Lord. Amen? Kaya maglalakad tayo. Amen? Pero alam niyo, ito ang club ngayon. And what's the reality? Lahat tayo may mga sasakyan talaga. Amen? At meron tayong pangpamasahe po talaga.
Kaya nga kumbaga walang ibang dapat na maging rason para maranasan mo sa lugar na ito ang presensya ng Lord. Amen? Amen? No, may pamasahe ka na, may sasakyan ka na, pinagkalooban ka na ng number digit pa ng 4 wheels eh. You are so blessed. Ang iba 2 wheels lang. Pag mulan, maglisod at tuloy sa church, kung ikaw may 4 wheels. Dapat yung may 4 wheels, sila talaga yung hindi mapigilan sa pagpunta sa presensya ng Lord. Amen? So, kumalakpan ang mga may gusto mag 4 wheels. Praise God. At tingnan po natin mga kapatid, after po kay Abraham, sino po sumunod? Ito na po tumating si Moses. So ano po nangyari kay Moses? Sabi po sa Exodus 35:8-9, "Let them make a sanctuary for me so I may live among them." So ano po na inutos po ng Lord sa kanila na gawin? Sanctuary. Ano po yung sanctuary na pinagawa po ng Diyos sa kanila? Ang tawag doon? The tabernacle. Amen? Or the tent of meeting. Amen? Mamaya makikita po natin, ano yung sabihin po doon? Sa sanctuary or yung tabernacle or yung tent of meeting, mga kapatid, sabi ng Diyos, doon daw mananahan ang kanyang presensya. Para ano daw? Para makapiling niya daw ang tao. Or sa time po nila Moses. Ngayon po mga kapatid, para mas makita po ninyo, ano yung tabernacle? Ito po yung tabernacle. Ito po yung tabernacle. Kabuuan po niya, the tabernacle of Moses o yung the tent of meeting. So nandito po sa Holy of Holies, nandiyan po nagdidwell ang presensya po ng Lord. So isipin niyo po kahit na naging masama po ang tao, naging lumayo, naging rebelde po ang mga Israelites, but still, ni-raise po ng Diyos si Moses, amen? Para ano? Para utusan ay tayo ang tabernacle, para ang purpose is, nandoon na mag-dwell ang presence po ng Lord. Grabe kahit anong rebelde ng tao, kahit anong layo ng tao sa Diyos, ang Lord parati pa rin niyang binupursu ang tao. Amen? Kahit anong tigas na ulo natin, kahit anong layo natin sa Lord, including but still, alam mo ano ang kaisipan, ano ang puso ng Lord para sa iyo, para sa akin, gusto pa rin niya tayong i-pursue pa natin. Nafe-feel niyo po ba yung kagustuhan, yung desire ng Lord na parati mo siyang maranasan? Amen? Or baka sa kabila na kabisihan natin, hindi natin nagiging aware sa love, sa presensya, sa kabutihan po ng Lord sa ating po mga buhay. And then, ito po, the Ark of the Covenant, ang nagsiserve naman po na physical representation na presensya po ng Lord. Kaya ano nangyayari mga kapatid kung saan dinadala ang Ark of Covenant? Ano nangyayari? Sila ay nagtatagumpay. Amen? Kalakip pala ng presensya ng Lord is hindi lang yung maranasan mo kanyang kabutihan, alam mo yun, yung bang makakapil ka ng completeness, yung joy sa presensya ng Lord, but even the presence of God will also serve you victory and success. Kaya wag mong kakalimutan sa buhay mo kapatid, if you have transactions, if you have desires, mga plans, mga dapat gawin, you always abide first in the presence of God. Amen? Kasi anong assurance pag nasa presensya tayo ng Lord? The assurance is that we will always have the success and victory in this life. No, parating nga tinatanong sa mga meeting, isang gusto maging successful? No? Isang gusto mo paldo dali. Di ba excited kayo mga tao na kung ano yung taas ang mga kamot. But they don't understand that the key to the success in this life is the presence of God. Sabi mo sa katabi mo, walang ibang sekreto kapatid. Ang presensya lang ng Lord. Naisip ko, Pastor, meron pa ako malaking plano, meron ako malaking dapat desisyonan, Pastor. Ngayon, salamat, may answer ang Lord sa akin this week na I must seek, I must have His presence in my life. Amen? No? After po na kay Moses po mga kapatid, eto naman po, after kay Moses, parang babalik tayo kay Moses mamaya, no? The temple of God made by
by Solomon. Amen? Nandun pa rin ang grabe pagpurso talaga ng Diyos sa tao. No? Maranasan ng yung presensya. Anong ginawa ko? Anong nangyari? Dumating na po ang templo mismo. Kasi noon po, the tabernacle po ni Moses at the tent of meeting, palipat-lipat po kasi yun eh. Kasi nga nag-wander po sila noon sa wilderness. Kaya kung saan sila tumambay ng matagal, tinatayo nila ang tent of meeting. Pero nung naging nation na po sila or nag-rule na po ang mga hari, so meron na silang territory talaga na may tuturing, nagtayo na po sila ng temple. Kaya tignan niyo po ano pong sinasabi ng Lord sa templo. Alam mo, na-excite kayo sa inyong mga puso kasi tignan niyo po, sabi ng 2 Chronicles 7:15-16, ang Diyos po mismo nagsalita dito mga kapatid. Now, therefore, my eyes will remain open and my ears will remain listening to the prayers that are offered in this place. Ano daw ang sinabi ng Lord? Ang kanya daw mga mata at ang kanyang mga tenga ay parating active na titingin at makikinig sa lahat daw ng mga prayers doon daw sa templo. Tingnan nyo kung paano pinapahalagahan po ng Diyos ang templo ng time po na ito. Furthermore, I have set apart for myself this temple, intending my name to reside there forever. Ang grabe si Lord. Talagang may forever sa presensya ng Lord. Amen? No, Brother Kid? May forever sa presensya ng Lord. Kumbaga ang Lord, hindi lang pang 1 month, pang 3 months, pang 1 year. Gusto talaga ng Lord na forever mong maranasan ang presensya niya. Kaya na yun ang naging covenant niya sa templo na pinagawa niya po kay Solomon. Sabi doon, intending my name to reside there forever, my eyes, etong matindi, my heart will reside there every day. Kaya alam niyo, ang tao na talagang naka-experience ng grabing salita na yan sa 2 Chronicles, no? Si David. Amen? Kaya lang, alit ba tayong lahat kung nabuhay tayo noon? Amen, mga royalties ba tayo? Nas baka hanggang doorkeeper lang tayo, nasa labas lang tayo, tumitingin lang tayo. Uy, sarap ng presensya ng bitin na bitin ka ba? Di ba alam mo yun? Yung kunyari, gusto mo kumain ng Jollibee kung wala kang pera, yung tumitingin ka na sa labas. Wala kang budget, please, lang ako chicken jewelry. Yung bitin na bitin ka ba, kulang na kulang. Pero nakakalungkot po mga kapatid, ano pong nangyari? Di ba ano pong nangyari? Nasira po kasi ang templo. Yung unang sino yung unang nagwasak po ng templo? The Babylons, di ba? Unang winasak po ng mga Babylonian yung unang templo na pinagawa po ni Solomon. Tapos nagkaroon po ng second temple. So ang Lord pa rin is talagang gusto pa rin maranasan ng Diyos gusto pa rin ng Lord ay paranas sa tao ang kanyang presensya. Kahit sakop sila nung time na di ba una Babylon, and then sumunod po is yung Persia. No? Tumalo po sa Babylon. And then ginamit po ng Diyos yung hari po ng Persia, which is si Cyrus, para pabalikin po ang mga Israelites sa Israel. Amen? Nawa, makita niyo po ito sa Bible. Yung una po sila Zerubbabel, di ba? Para itayo ang templo. And then after po nung kay Ezra, para i-reformation po ang kanilang pagkaunawa. Kasi 75 years, 70 years silang nasakop ng Babylon eh. Ikaw ba naman 70 years, ang lahi mo nandun? Siyempre, nakalimot pa siguro ka paano kay worship sa Lord. Kinamatay ng mga katigulangan. Amen? Kaya bumalik din si Ezra para i-reformation ang kanilang spiritual aspects sa kanilang buhay. And then yung kay Nehemiah. Sino nga kaya kay Nehemiah? Ang ginawa ni Nehemiah? I-rebuild ang wall, di ba, ng Jerusalem. Kaya mga kapatid, sa lahat po na nangyari sa templo po ng Lord, nandun talaga yung kanyang desire. Pero ano nangyari po sa second temple? Nawasak pa rin yun. Amen? Kaya nawasak yung second temple? Sa panahon ng mga Romans, AD 70. Kasi nag-revolt na ang mga Israelites, kaya di na kaya oppression sa Roman Empire. Kaya nangyari, sa sobrang galit ng Roman Empire, giguba na po nila ang second temple. Kaya lang, nakakalungkot hanggang sa panahon po natin ngayon, wala na pong na-rebuild na temple kung saan gusto ng Lord nandun ang kanyang presence forever. Amen? Alam mo kung anong meron po doon ngayon sa tinatayuan ng nawasak na second na temple?
the Dome of the Rock. Kung ang nandun po sa Dome of the Rock, pag may-ari po yun ng Islam or ng Islam religion. Yun po yung third na holiest seat or holiest place sa mga Muslim. Kaya kawawa ang tao, no? Pero natapos ba ang kagustuhan ng Lord ay paranas ang kanyang presensya sa atin? Natapos ba doon? Kahit wala ng temple hanggang sa time natin ngayon? Hindi, di ba? Kasi bakit? We are now the temple of God. Amen? Na-appreciate mo ba na ikaw ang temple ngayon ng Lord? Ano pang sinabi ng Lord sa templo niya sa 2 Chronicles kanina? Ang mata ko at ang pandinig ko ay parating itutuon ko sa bawat panalangin ginagawa sa templo ko. Amen? Ano ba sabi ng Lord? Yung puso ko ay ilalagay ko saan araw-araw? Sa templo ko. Kaya nga ngayon mga kapatid, tignan mo ngayon ang sarili mo na Lord, salamat na lahat pala ng nangyayari sa buhay ko ay nakikita mo. Lahat pala ng mga questions ko, lahat ng mga complaints ko Lord, sa life na ito, lahat pala ng mga doubts ko Lord, lahat pala naririnig mo rin. Amen? At hindi po tayo hahayaan ng Lord na manatili po tayo sa bagay na yan is because His presence will always give us victory and success. Amen? Amen? Masaya ka ba kapatid na ikaw ay temple na ngayon ng Lord? Amen? Kaya ibig sabihin, nandun na ngayon ang presensya niya sa buhay natin. Kaya nga, ang napakaganda po ngayon is huwag mo nang hayaan na malayo pa or sabihin mo natin na kumbaga mawala yung presensya ng Lord sa ating mga buhay. No? Kumbaga kung makita mo mga ibon, hindi sila nagugutom for 4,000 plus years. Grabe no, yung victory na ibinibigay ng Lord sa Israel sa Ark of Covenant, yung joy na binibigay kay David dahil sa presensya ng Lord sa temple, lahat ng yan is mararanasan natin dahil tayo na ngayon ang templo ng Diyos, mga kapatid. Amen? I pray to the Lord no, na mailagay niya talaga sa deep understanding natin na salamat Lord, I am now your temple. Amen? No? We are now the temple. Sabi mo dito, ano yung meron po sa temple at sa katawan po daw natin? The Spirit of God po mga kapatid. Kaya tingnan nyo, the Holy Spirit changes everything. Bakit po mahalaga na maintindihan niya si Holy Spirit sa presensya niya po sa ating mga buhay, sa ating physical na body o sa temple po ng Lord? It's because God's presence lives in us through the Holy Spirit. And it is personal, powerful, and transformational. It is in His presence that we discover who we truly are. Amen? Kaya binabakapan ko ito ng John 14:16-17. And I will ask the Father, and He will give you another helper. Sino daw yun? To be with you forever. Amen? No? Nandun talaga yung patutuhanan po ng Lord na yung presensya niya daw ay mananatili dun sa physical temple forever. At ngayon na nasa atin na po, sa katawan natin yun, sa buhay natin si Holy Spirit. Ano na ang gusto ng Lord? Si Holy Spirit, ang helper, ay magpapa sa atin po forever. Amen? So even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees Him or knows Him, you know Him, for He dwells with you and will be in you. Amen? Ano ba ang gagawin daw ng Holy Spirit? With you and in you. Pag sinabing with you, who is with you right now, Kim? Physically. Sino with you right now? Si Princess. Amen? Ano ibig sabihin ng with you? Malapit sa iyo or halos katabi mo. Amen? Ibig sabihin, nandiyan lang parang sa paligid mo. And then, ano pa mo sabi dito? In you. What is in you right now? Sa katawan mo, what's in your physical body right now? Organs, your heart, di ba? Ibig sabihin, si Holy Spirit is right now in our physical body. Amen? Kaya nga, kung si Holy Spirit, mga kapatid, is with us and in us forever, that means we will experience the presence of God personally, powerfully, and transformationally. Amen?
Hindi po pwede na isang Christian na nandiyan ang presensya ng Lord, pero hindi siya nagbabago. Amen? Dahil kalaki po ng presensya ng Lord is ang kanyang kapangyarihan at ang pagbabago po sa ating mga buhay. Amen? Kaya nga, nung before ka nakakilala kay Lord, kung mabait ka, dahil nandiyan ang presensya ng Lord, nandiyan ang Holy Spirit sa'yo, dapat ngayon, mas mabait ka na. Amen? Kung ano may mga negative sa buhay po natin in the past, dahil nandiyan ang presensya ng Lord, ibig sabihin po, nagbabago na po ang ating mga buhay. Tayo mo katabi mo, may nagbago na ba sa'yo? Dito natin malalaman talaga mga kapatid, kung talaga nag-dwell talaga mightily, powerfully ang presence ng Lord sa atin, if we are changed and we experience the Holy Spirit personally. Kaya nga mga kapatid, no? Kaya ayaw ng kaaway na nalilihan ang presensya ng Lord sa buhay natin. Alam mo kung bakit? Nagtitremble at natatakot ang kaaway sa isang Christian na naririyan ang presensya po ng Lord. Amen? Pansinin nyo noon, ang Ark of the Covenant po mga kapatid, yung pinapasan ba? Diba? Pag dinala po nila sa gira ang Ark of the Covenant, kahit gano'ng kadami ang kalaban ng Israel, natatalo ng Israel ang kanilang mga kalaban. Kahit ang dami, kahit sindami ng buhangin, para daw siya mga grasshopper sa sobrang dami, pero natatalo ng Israel. How much more kung ikaw ngayon, isang young people, isang nanay, isang tatay, isang trabahante, if you have the presence of God, amen? Kaya-kaya mong magtagumpay sa kahit na namang troubles, mga persecution, at nakakaramin mo. Amen? Kaya walang Christian na talunan eh. Walang Christian na lupaypay. Amen? Dapat hindi tayo nalalamig, hindi tayo naghihina, although nandiyan talaga sa season ng buhay natin yan, pero hindi dapat tayo tumitigil. Amen? It's because you have the presence of God. Sabi mo sa sarili mo, Lord, I am victorious. I am healed. I am overcomer. No, I am complete. Sabihin mo ba yung mga magagandang bagay sa buhay mo kasi yun naman ang gusto talaga ng Lord dahil sa Kanya, presensya po sa ating mga buhay. And tingnan niyo rin po, no? Tingnan niyo po yung sabi ni Jesus, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, liberty to the captives, recovery of sight to the blind, liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Kaya pala naririyan din ang presensya ng Lord sa mga buhay natin for the very purpose na tayo po ay dapat nagpipreach. Amen? Lord, salamat sa presensya mo. I am victorious, I am overcomer. Yes, salamat lahat na ibibigay ng Lord sa atin. Pero kalakip din po pala ng kanyang presensya is gusto rin ng Lord na tayo ay mag-preach. Amen? Ano yung sabihin niya? We must reach out the blind, the captives, the brokenhearted, the poor, and the oppressed. Amen? Sino pong handang mag-reach out sa mga taong ito? Amen. Sino dito ang may presensya ng Lord sa buhay niya? Amen? Ibig sabihin lahat tayo ay ina-anoint ng Lord as His temple na mag-dwell ang kanyang presence to reach these people po mga kapatid. Amen? So, napakaganda, no? Na ginagawa ko, God decides to be with us, with His people from the beginning until now, and it has never changed. The question is, are you ready to encounter God who is here, now, and always? Amen? Yun naman yung pinaka-importante eh. Yung talaga maging aware ka kapatid sa presensya ng Lord. Objective number 2 lang po tayo. Hanggang dito lang tayo kasi malapit na rin ako mag-time. Objective number 2. Paano ba tayo makaka-learn sa life po ni Moses when it comes sa pag-value niya sa presensya ng Lord? Amen? Tingnan niyo po ito. Sabi ng Exodus 33:15, if your presence does not go with us, do not bring us up here. Kung
Kumbaga sa Tagalog pa siguro, kung hindi man lang kasama yung presensya, no? Kung hindi mo man lang kami sasamahan, para sasabi ni Pastor, huwag mo na kami alisin dito. Amen? Alam mo kung saan nakalugar, nakaposition dito si Moses? Saan siya nakaposition? Kasi hindi pa sila, di ba hindi nakapasok sa promised land si Moses? That means currently he is in the wilderness. Amen? Alam mo kung gano'ng kahirap mabuhay sa disyerto? Tubig pa lang, di ba? Yung kanilang, ang init pa lang, ang condition, lahat, environment, hindi talaga maganda may experience mo sa wilderness. Pero alam mo kung ba anong sabi niya, no, ni Moses? Huwag mo na kaming alisin. Kumbaga, mas pipiliin niya manatili sa disyerto. Basta nandoon lang ang presensya ng Lord. Amen, medyo talagang ironically talaga mga no, sinasabi dito po ni Moses, pero alam ko ba, mas maiintindihan mo ito when it comes, pag naintindihan mo ang kwento sa buong Exodus 33 na chapter. Ngayon po mga kapatid, sabi ni sa 15, if your presence will go with us, do not bring us up here. Tignan natin ang context mga kapatid, ano ba meron sa verse 1 to 3 sa umpisa. Sabi po dito, the Lord said to Moses, kinausap po ng Diyos si Moses, get going, you and the people you brought up from the land of Egypt, go up to the land I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob. Hinighlight ko po yung mga importante mga those po sa verses ko nito. I told them, I will give this land to your descendants, and I will send an angel before you to drive out Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, Jebusites, Dinakatites, Jebusites lang. Go up to a land flowing with milk and honey, for I will not go up in your midst, lest I consume you on the way, for you are stiff-necked people. Mga matitigas po ang ulo. Tingnan niyo po mga kapatid, ano daw sinabi ng Lord? Pumunta na kayo. No? Humayo na kayo. Ano yung kakaiba pong offer ito ng Lord? Kasi sa paghayo po daw nila, ano yung pangako ng Lord sa paghayo nila? The land. Sino dito gusto magkaroon ng lote? Ng malaking lupa? Maski 50 square meters na, maski 40 square meters sa subdivision, pastor. Okay na kayo sa mga, okay na mo. Basta naalagin yung katawag na sarili ng mukha. Tingnan nyo ako grabe kalayo ng design ng tao pag lupa ito usapan. Nagpapatayan niya eh. Dahil lang sa isang dangaw lang, nagikuha ngayon ta, magpatsanay gani, magbabarangganay gani, di ba? Gano'ng kaigting yung damdamin ng tao when it comes sa lupa. Bakit? Kasi po, financially, land doesn't decrease. Amen? Doesn't deteriorate. Ang land is nag-i-increase, ang value from time to time. Amen? Kaya mahalaga masyado ang lupa para sa tao. Hindi lang sa maliit na scope po ng community natin, ng personal natin na mga insights, kundi even the nations. Kaya napansin nyo, kulang na lang mag-gera na karoon nila sa Scotland. Pero kumbaga, yun ang pagkagawa nila territory. Ang land. Ganun po ka-importante. Pero ano yung sabi ng Lord? It will be their possession. Kumbaga, gusto sabihin ng Lord, sigurado na, inyuhan na dyan na. Kasi gusto nila magkaroon ng dakong na territory, kalupaan, sure na dyan kaya kasi taan siya kung taas yung kabon, amen? Pangduha, tignan niyo mga kapatid, pangalawa, an angel before you. Ano para ako ng angel? A divine power and possession. Kung kisa mo nakabasa sa inyo sa 2 Kings, chapter 19, verse 35, alam niyo po ba, isang anghel lang, isang gabi lang, ilan ang tinapos ng anghel? 185,000 warriors, pinatay ng isang angel. Ibig sabihin kung kung hindi na si Lord ang sasama, angel na lang, okay kapon. Diba? Bakit? Kahit sino mang humarang sa kanila sa daan papunta sa promised land, alam nila makakarating sila doon kasi may angel silang kasama. Okay lang angel. Solved na. At pangatlo, a land flowing. Hinahingayin natin siya kasi malapit na kumatay para masagtan dyan ninyo
kung unsa ang desisyon na gi-make ni Moses sa sitwasyon po na ni mga igsoon. Tingnan nyo, number 3, a land flowing with milk and honey. Ibig sabihin, yung abundance, the richness, and yung prosperity. Dili sa gipangakuan lang sa Ginoo of land, pag-abot nila dito barren land, wala yung produce, wala yan na. Kumbaga, pag-abot nila dito may sa Panginoon, prepare na ang land. Naka-cultivate na. Kaya nga pag binasa niyo po Numbers 13 to 23, naadi ko itong 12 spies, di ba pagbalik nila na sila talang grapes. Pero kapala mo bilang katao, nagpasan sa isa lang ka bugkos na grapes, katong ginapaliton ba? Tag 300 per kilo, di ba? Daghan na ganyan nila, kaya nakabag na. Ingon dito, isa lang dito bugkos daw na grapes. Kapala pila nagpasan? Buhar katao. Na ay kahoy. Tapos nasa tunga kung saan ba na ginapasan sa mga bari-bari mga nakaduwa kayo, saan nakabuklat sa panalo ninyo? Kailangan pa ba ang ingatuhon kung nasa 10 kilos lang ang grapes? Dili, di ba? Ibig sabihin, bukat kayo. Parang may ako maalala pag dito sa Uhaw Manggod, pag mga ko dito ila Mama Zelly, naman mo na alugbati na nitubo ba, tubad sa kanal. Pwede na ako mapasok, yawa, yung mga wigit. Dagko kay dahon, kamurong petsay ka dagko ba? Alugbati na na ha? Ako mali, ano makadagko ni? Wala na yung hybrid na alugbati. Dili siya hybrid. Naamog siya sa tamang lugar. Nausan na, itong kanal ba? Ubig, ng yuta, kasusok, dito na lang, di ba? Mas kaon na yun. Delicious yun. Pero I mean, prosper, kumbaga, abundant, pagod. Kumbaga, doon siya sa tubig, doon siya sa Isipin niyo mga kapatid, nga nung iingat ko makadagpo ang mga grades sa time nila Joshua, nila Moses. Kaya ibig sabihin, ang lupa dito, grabe din siya ka-abundant mo ka-fertile. Amen? So, pero mga igsoon, gusto niyo mong land? Gusto niyo mong protection because sa angel? O gusto niyo mong flowing with milk and honey? Pag sabi po flowing with milk, ibig sabihin, mga cattle dito, mga kahayupan dito, grabe mag-produce of milk. So, kisang gusto na? Ananta, di ba? Pero ang question, kung wala ang presensya sa Ginoo, sa iyong pilion, mag-iba talaga ang isip natin. Wala na, no deal na tayo sa kayamanan. Kung wala ang presensya ng Lord. Is that the real thing that happens right now? Kasi alam niyo po ba di ko na lang kasi mapag-flash mamaya. Meron po kasi sa Church of Laodicea, kung babasahin niyo po ang Church of Laodicea, kaya nga mapansin po natin sa Bible, practice na sabi ni Jesus, you cannot serve both Mammon and God. Kanina, pinanong ko kayo, land, prosperity, protection, pero walang presensya ng awag ng pastor. Dito kami sa presensya ng Lord. Mas yung sa man, simple lang, basta na lang ang presensya ng Lord. Pero ang tanong, yun ba talaga ang choices natin currently and presently? Kasi kung mag-examine ka sa Bible, the Church of Laodicea, Revelation chapter 3, verse 20, alam niyo po ba, sabi ng mga taga-Church of Laodicea, puntahan na lang natin mga kapatid, no? Sabi dito, tingnan nyo, look, sabi ng mga taga-Laodicea, I am standing at the door and knocking. If anyone listens to my voice and opens the door, I will come into him and eat. Pero yung following verses po ng Church of Laodicea, puntahan po natin, Revelation chapter 3. Umpisahan po natin sa verse 14, no? Sabi nga, to the messenger of the Church of Laodicea, write, the Amen, the witness is faithful and the truth, the originator of God's creation says this, I know your actions, that you are neither cold or hot. I wish you were cold or hot. Since you are lukewarm and neither hot nor cold, I'm going to speak you out of my mouth. Ito pong Laodicea, ito pong tinatawag na the lukewarm church. Ano po sabi sa verse 17? You say, I am rich. Sabi ko na, I am rich, I am wealthy, I don't need anything. Yet you don't realize that you are miserable, pitiful, poor, blind, and naked. Therefore, I advise you to buy from me gold purified in fire, so you may be rich,
white clothes to wear so your shameful nakedness won't show, and ointment to put on your eyes so you may see. Nakita ko po dito sa Church of Laodicea, mga kapatid, kahit sabihin po minsan ng tao na mas pipiliin natin ang Diyos, minsan mas na-overwhelm tayo sa mga material na bagay dito sa mundo. Hindi po nawa dito sa Elotingan yun. But the Church of Laodicea is one of the evidence na sa kanilang kayamanan, sa kanilang pagdato, nalintang dyan nila ang Ginoo. Sabi nila, mayaman sila. Sabi nila, ano ba? Sabi nila, I am rich. I don't need anything. I am wealthy. Kaya kasi sabihan sila ng Lord na bumili kayo sa akin ng pure gold. Bakit? Kasi ang totoong kayamanan kasi is nasa presensya kasi ng Lord. Amen? Yung totoong clothing talaga na kasi nung time po ng Laodicea talaga nagpupulis sila ng mga mamahaling mga textile. Pero ang totoong pagdamit talaga natin magkarapat dapat tayo in the future sa pag-meet natin sa Lord is in the presence of God. Amen? Kaya mga kapatid, sabi po dito ng Lord, kaya tingnan nyo, look, I am standing at the door and knocking. Pag sinabing standing at the door and knocking, pag kumakatok ka ba, dapat nasa loob ka na? Parang tala naman ng tao na yun, di ba? Na pag nasa loob na kumakatok ka, tao po, papasabihin mo. Pag kumakatok ka, that means you're outside. Tingnan po ang ginawa po ng kayamanan sa Church of Laodicea na tingin nila, mayaman sila. Hindi na namamalayan, wala na pala ang presensya ng Lord sa buhay na sa church nila. Saan na? Nasa labas na. Which is very contradict sa Ephesians 3:17 na kung saan sabi po dito na naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananalig, mas better in English, and that the Messiah would make His home in your heart. So ang desire talaga ng Lord is ang kanyang presensya ay sa puso talaga natin. Amen? Pero bakit po dito sa Laodicea, nasa labas na si Jesus? Pero alam niyo po ako na naging resulta doon is because of their wealth. It's because sa pag-pursue nila, hindi lang kasi wealth, hindi lang yung clothing, yung tela na kilala ang Laodicea, pati rin po sa ointment na nilalagay sa mata, kasi grabe ang war noon, pag natatalsikan yung mata, meron silang na-invento na gamot, pag nilagay, gumagaling. Pero dahil po sa lahat ng mga bagay na yun, is nawala na po presensya ng Panginoong Jesus sa kanilang church. Kaya alam sa totoo lang po ng mga kapatid, hindi mo talaga masasabi. Kasi nung time rin na, alam mo yun, yung bang, kung hindi ka pa nagtatrabaho, estudyante ka pa, Lord, talagang bibigyan ko sa iyo lahat, mga ganyan. Talagang pag pinagpala mo ako, Lord, mas grabe pang paghiling ko na ibibigay ko sa iyo. Pero magulat ka na, malayan mo na lang, di ba? Wala na. Nung bless ka na ng Lord, kasi tama yung puso mo. Saan ka na ngayon? Saan na tayo? Di ba? Sabi mo si Moses, hindi niya ipinagpalit ang presensya ng Lord sa kahit na anumang bagay dito sa mundo. Bahala na yung flowing with milk and honey. Bahala na yung land na yan. Bahala na yung angel na yan. Maski mag-stay ko din sa wilderness, basta naray ng presensya, mauni akong pilion para kay Moses. Amen? Kaya kanina nung habang kung bakit ganun po kagrabe yung prayer ko rin po kanina sa pag-start po natin kasi ganun kasi dapat talaga ang ugnayan, ang response po natin sa presensya po ng Lord. Amen? Dapat sa pagpunta po natin dito, alam mo, ibigay mo talaga the best mo sa Lord. Dapat mo na talaga makaagaw sa panahon, sa time, sa focus mo sa Lord pag nandito ka. Amen? Nakakalungkot lang yung time na dapat inilalaan mo sa Lord na palitan na ng mga bagay dito sa mundo. Amen? We skip church, we skip prayer meeting, we skip our devotion.
Nandun ang presensya ng Lord sa devotion mo, sa prayer time mo, sa church collectively. Pero ang tao ngayon, dahil sa sobrang kayamanan, dahil sa pag-angkin ng territory, dahil nakikita niya flowing with milk and honey, talagang pagpapala yan. Hindi mo namamalayan all the good thing na gusto tayong bless ng Lord. Pero minsan nakakalimutan na natin yung very important thing sa buhay natin. Na kung saan doon pinakita naman sa Genesis chapter 1, kung saan inilagay ng Lord at inassign ng Diyos ang tao saan? Sa presensya niya. So nawa kapatid, sa aking pagtatapos, no? Wala diyang butang diri sa kalibutan na pwede kang ipagpalit sa presensya niya. Land man na flowing with milk and honey man na security man na in the future. What's the most important for us now and in the future is the presence of God. Tayo po tayo lahat mga kapatid.